Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, may kinalaman po kasi sa nakalipas na okasyon yung ating mensahe sa araw na to. Yung undas. Ayan. Ang undas ay isa pong Spanish word. Ibig sabihin nito ay todos los santos. Yan, kaya tinanong ko kung kayo ay nakadalaw na sa inyong mga mahal sa buhay. Okay, so during All Souls Day, we remember our loved ones. Di ba? Naalala natin yung mga memories nila, good times and even yung mga bad times na kasama natin sila. So kung naalala natin sila, at alam din naman natin na isang araw ay dadating din naman tayo sa ganoong sitwasyon. Kung tatanungin ko po kayo, how do you want to be remembered? Naisip mo na ba yon? Na kung sakaling ikaw ay tawagin na ng langit, ano ba yung legacy na iiwan mo? How do you want to be remembered? Alam niyo po, ang Bible has a lot to say about the soul. Okay. Pag binasa mo ang Bible, di ba, nandyan yung tinatawag na spirit, soul, and body. And then the soul is who we really are. Di ba? Dito pumapasok yung ating mind, will, and emotions. Yun yung ikaw. Okay. So again, the Bible has a lot to say about the soul, and a word study on soul. Pag nagbasa ka ng Bible, ma-encounter mo yan at least 520 times. In fact, right from the start, mababasa natin when God created Adam and Eve, He formed them from dust. Ang sabi ng book of Genesis. He formed them from dust and then breathed His life into them, and they each became a living soul. Genesis chapter 2 verse 9. So ang message po natin today is called All Souls Day. Ayan. Ito pong message na to, church, listen. Itong message na to today ay para sa mga buhay, hindi para sa mga patay. Though All Souls Day, yung ating message title, pero again, itong message na to ay para sa mga buhay, hindi para sa mga patay. Pakisabi sa katabi mo, para sa atin tong message na to. Alam niyo po, it might be difficult to believe, pero alam mo ba na ang sabi ng Bible, it's actually good for us to be at the funeral. Di ba? It's good for us to be at the cemetery. Ang sabi ng Bible, in book of Ecclesiastes, chapter 7, verse 2, ayan, it's better to go to a house of mourning, yung place of sorrow. O siguro, sabi ng Bible, mas mainam daw na pumunta sa burol. Diba? So, ngayong umaga, marami ang mga ma-open sa inyo. Maraming mga fresh revelations. Kasi sabi ng Bible, mas maganda daw, mas mainam na pumunta sa burol kaysa sa kainan. Diba? Sabi ng Bible, hindi ako nagsabi niyan, Bible nagsabi niyan. Than to go to a house of feasting, for death is the destiny of every person. The living should take this to heart. In Tagalog version, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Do you agree? Kita mo? Di ba? Siyempre, handaan pa din. Yan pa rin napipiliin natin. Alam mo ako, siguro hindi ko na rin mabilang kung ilang funeral services yung na-attend ko, no? Nag-minister ako ng mga services. Pero hindi talaga ako kumakain talaga sa burol. Kayo ba kumakain kayo pag may patay? Kumakain kayo? Lalo na pag ang handa ay bopis, dinuguan. Hindi talaga, kaya kita nyo, pag nagsiserve, inaalok nyo ako ng food, even before talaga, hindi talaga ako kumakain talaga sa I don't know, sa akin lang yun ha, hindi ko sinasabing gawin ninyo. Okay.
Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Kaya ang message po ngayon, All Souls Day, ay hindi para sa mga patay. Ito ay para sa mga buhay. Ayan. In other words, ang sabi ng Panginoon, again, mas mainam pumunta sa burol kaysa sa piyestahan. I think there are at least 3 reasons for this. Itong Ecclesiastes, ang sabi niya, mas mainam. Bakit? Number 1, first, this is a time for us to celebrate and thank God for the life that God gave to our loved ones. Diba? Pag nandun ka sa burol o nandun ka sa sementeryo, panahon talaga yon para magpasalamat sa Panginoon. Doon sa mga panahon sa buhay na pinagkaloob ng Panginoon doon sa ating mga mahal sa buhay. Okay, secondly, it's time for us to say goodbye to our loved ones. Hindi natin maitatanggi na talaga na mga every time maalala natin yung mga mahal natin sa buhay na yumao, those loved ones who passed away, talagang naalala natin na yung mga good times na kasama natin sila at nandun pa rin yung memories at nalulungkot tayo, di ba? Hindi tayo makamove on. Pero ito nga po, sabi ko, yung panahon to say goodbye. Goodbye na po talaga yon. Talagang once ng tao talaga namatay, the end na talaga. It's appointed unto man once to die, and after that is judgment. So as hard as it is, ito pong message ngayong umaga will help us begin the process of letting go. So, kung meron ka mga mahal sa buhay na talagang hindi ka makamove on, hanggang ngayon naalala mo, umiiyak ka pa rin. So, you need to let them go. Okay? And of course, number 3, and this is very important, it's time for us to take a look at our own lives. Yun ang dahilan bakit sinabi ng Bible, ng Book of Ecclesiastes, na mas mainam talaga na nandoon ka pumupunta sa mga burol, sa mga patay, kesa sa piyestahan. Kasi mas maraming realization sa burol kesa sa piyestahan. Di ba? Tama po ba? Kasi sa piyestahan, ang dala mo lang dyan, diatabs eh. Yeah? Sa burol, ang daming realization. Kaya po sabi ko sa inyo kanina, mensahe ito para sa mga buhay, hindi para sa patay. Kasi we are all going to die someday. So, real talk tayo ha. Maniniwala ba kayo? Okay, sabi nga, di ba? Sino dito yung gustong pumunta sa langit? Taas kamay. Ayaw nyo pumunta sa langit? Sino gusto pumunta sa langit? Yan, amen. Sino gustong mauna? Wala. Pero ang katotohanan, church, real talk. So gagamitin natin itong mga words na to. Isang araw, tatawagin din tayo ng langit. Mamamatay din tayo. Sabi nga, di ba, una-una lang yan. Okay? Ecclesiastes chapter 9, verse 5, for the living know that they will die, but the dead know nothing. Ito po, itong passage na to, hindi ako killjoy ha. Okay, I honor, I respect yung inyong mga desisyon, yung mga plano ninyo. Pero ako po talaga, even from the beginning, hindi talaga ako dumadalaw o pumupunta talaga sa patay o dumata sa sementeryo. Okay, undas man o hindi undas, hindi talaga ako dumadalaw. Kasi sabi ng Bible, the dead know nothing. Hindi naman nila alam kung nagdala ka pa ng bulaklak eh. Hindi naman nila alam kung umiiyak ka pa dun eh. Di ba? Alam mo itong passage na to, sabi doon sa yung unang phrase, di ba? For the living know that they will die. Alam natin yon. Tama. But the dead know nothing. Hindi na nila alam kung ano na nangyayari sa atin dito. Nagdala ka man bulaklak, pinakamahal na bulaklak man yun, dalhin mo. Again ha, hindi ako killjoy. Kung gusto mo magdala ng pinakamahal na bulaklak, I don't care, I don't mind. Okay, sa akin lang ito, conviction ko lang ito. But the dead know nothing. Well, pero ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga, ang problema kasi, dinadalaw ninyo pagpatay na. Bakit hindi mo dalawin habang buhay pa? Para ma-appreciate yung cake na dala mo. Tama ba?
Para ma-appreciate yung bulaklak na dala mo. Di na nila alam. Di na nila alam. Pero again, hindi po ako killjoy. Kung gusto mong gawin yan, it's up to you. I respect yung decision mo. Nga lang talaga, dead knows nothing at all. So it's a great, best time to ask some tough questions since katatapos lang ng All Souls Day. Questions like, am I ready to die? Yan, ha? Kasi, alam mo, sa totoo lang, pagka napag-uusapan natin yung kamatayan, talagang kinikilabutan tayo. Pero yun talaga yung katotohanan eh. Yun talaga yung totoo eh. Kaya ang tanong ba, handa ka ba? Handa ka ba at saan ka pupunta when your life is over? Kaya, again, itong message na to, para to sa atin mga buhay than the person who has died. So, importante sa atin na tayo po ay mag-reflect, examinin natin o evaluate natin yung mga buhay natin. Kailangan tayong mag-contemplate, di ba? Talagang inevitable talaga ang kamatayan. Kaya nga, merong sementeryo, makikita talaga natin, 'di ba? Nakakalungkot, nanonood ako ng news somewhere, 'di ba? Somewhere in Manila, 'di ba? Na meron pa lang parang hanggang 5 taon lang yung kanilang kontrata doon sa kanilang libingan. Pagka lumipas ang 5 taon, tatanggalin ka na. Tapos ibabato na lang doon sa gilid yung mga buto-buto. No? So, church, ito nakalipas po na undas. Marami sa atin, tayo po, searching tayo ng mga kasagutan. Lalo na siguro kung nandun ka sa sementeryo. Minsan siguro dumating doon sa time na ikaw ay nagtanong, sabi mo, bakit kaya inallow ng Diyos na itong mahal ko sa buhay ay kinuha niya ng maaga? Di ba? Kinuha niya ng maaga, meron pa siya mga anak na naiwan. Bata pa siya. Di ba? Ganon, mga kwentuhan na, ilang taon na yan, bata pa. Pag pumunta ka sa sementeryo, makikita mo doon, merong namatay ng 0 age, meron 10 years old, di ba? 20, iba-iba yung age eh. Pag nandun sa sementeryo, makikita mo iba-iba yung age. Pero iisa lang ang essence nun. Ang tao, mamamatay, anumang edad. Anytime, walang nakakaalam sa atin. Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, am I ready to die? Handa ka ba? Di ba? So, bakit kaya kinuha ng Lord? Di ba? Bakit hindi na lang nauna yung mga masasamang tao? So, I think it's okay to ask those questions. Natural lang naman po yun na tayo po ay magtanong at tayo po minsan ay nagwa-wonder bakit nga ba nangyayari yon. Pag nabasa mo ang Bible mo, there's a story in the Bible that addresses some of the same things that most of us are feeling when we lost our loved ones. Makikita po natin yan in the book of, or the Gospel of John in 11th chapter. Dito mababasa natin, meron ditong involved na mga hard questions. Kagaya nga rin po natin, sabi ko, di ba, pag nandun ka sa burol, nandun ka sa sementeryo, napapatanong ka, ba't kaya kinuha ka agad ni Lord dito? Bata pa to Di ba? May mga anak pa tong naiwan eh. Di ba? Ano pa? Bakit hindi na lang yung mga masasamang tao yung unahin ng Lord? Pero dito sa chapter 11 ng book of John, involved din dito yung mga questions na kagaya ng mga questions natin. At punong-puno ito ng emotions. Pag binasa mo itong chapter 11, punong-puno ito ng emotions, ng feelings. Okay, pero nagkaroon din dito ng hope. Nag-develop din ng hope. Okay, dito sa kwento na to, ang namatay dito ay si Lazarus. Are you familiar? Di ba? Si Lazarus. At si Lazarus kasi nanggaling siya sa very close family. Meron siyang 2 kapatid na ang pangalan si Mary at si Martha. Okay. And marahil siguro dahil maraming tao doon sa burol ni Lazarus, marami silang kaibigan. So I believe mabuting tao ito si Lazarus. Okay. At isa sa mga best friend niya ay walang iba kundi si Jesus. Yan. So, si Jesus, from the story that we read, dumating siya 4 days after nang si Lazarus po ay namatay. Okay. So, nung dumating si Jesus doon sa bahay
nila Lazarus, ni Mary, tsaka ni Martha, nakita ni Jesus marami talagang umiiyak. And then, paparating pa lang siya doon sa bahay ni Lazarus, si Jesus, sinalubong na siya. Yan, sinalubong na siya ng mga kapatid na babae. And mababasa natin in John chapter 11, verse 21, makikita nyo dito, sabi ko po sa inyo kanina, there are hard questions na kagaya ng questions natin sa heart natin. Sabi dito sa verse 11, chapter 11, verse 21, sabi dito, Lord, if you had been here. Sa Tagalog, Panginoon, kung nandirito ka lang sana. Kasi after 4 days, dumating si Jesus eh. Okay, so ibang kwento naman kasi yon. Ito lang at focus lang po tayo dito ngayon. Okay, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Sa Tagalog, kung maaga ka lang sanang dumating, baka buhay pa si Lazarus ngayon. So I suspect some of you are asking if questions as well. Mga if, Lord, if dumating ka lang na maaga, if, Lord, kung siguro nandito ka, baka nag-healing ka sa Kanya. Diba? Mga if questions. So perhaps, when you were at the cemetery, you were reflecting, siguro sinasabi mo, siguro kung nag-spend lang ako ng time kay ate, kay mama, kay tatay, kay kuya, siguro nag-spend lang ako ng more of time, baka buhay pa siya. Siguro kung naging mabait lang ako sa Kanya, buhay pa siya. Siguro kung ginawa ko to sa Kanya, buhay pa siya. This or that. So these kinds of if questions are normal. Pero, church, don't blame yourself. Don't blame yourself. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Bakit namatay yung tao na yon, yung mahal mo sa buhay? It's not healthy and it's not right. Siguro habang nakikinig kayo ngayon, you may be asking, well, if we're not supposed to blame ourselves, then si Lord na lang ang sisisihin ko. Di ba? Si Lord na lang. And that's precisely the implication both Mary and Martha make when they are grieving over the death of their brother. Kasi sabi nila, Lord, if you had been here. Di ba? Parang biniblame pa nila si Jesus eh. Na, Lord, kung siguro kung napaaga ka lang. Kasi alam ko bumubuhay ka ng patay. Alam ko nagpapagaling ka ng mga may sakit. Di ba? Kung dumating ka lang na maaga, baka buhay pa yan. So some of you are wondering why God would allow this to happen. So it's okay for you to ask these kinds of questions. Pero makikita ninyo, hindi nagalit si Jesus. May nabasa ba kayo na pinagalitan niya si Mary at si Martha? Suggesting perhaps na it's Jesus' fault kaya namatay si Lazarus. But the truth is, it was Lazarus' time. In book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 2, it reminds us that there is a time to be born and time to die. Panahon na ni Lazarus yun. Church, panahon na ni nanay mo yun. Panahon na ni tatay mo yun. Panahon na ni kuya yun. Panahon na ni ate yun. Panahon na ng baby mo yun. Because there is a time to be born and time to die. While we don't understand why, bakit sila namatay, pero alam natin ngayon na it's their time to die. Ano pa man ang dahilan, mga kapatid, appointment na yun nila sa Panginoon. Are you getting that? So, don't blame yourself. Don't blame God. Wala tayong dapat sisihin na kung meron ka mga if questions na sana nagawa ko to, panahon niya na yun eh. Amen ba? Naintindihan nyo? Kasi kadalasan meron tayong guilt feeling eh. Diba? When we lose our loved ones, sayang, dapat pala ganito ginawa ko. Naniniwala ko kahit anong gawin mo, it's their time. Dahil Bible na ang nag-declare, talagang there's time for everything. So as we continue with the story, we find the shortest verse in that entire Bible. Surrounded by family and friends, Jesus is deeply moved and asks
sabi ni Jesus, nasaan na yung katawan ni Lazarus? So, when he views Lazarus, he could have said something extremely profound. Instead na siya po ay may masabi, sabi ng John 11:35, Jesus wept. Di ba? Ito yung pinaka-shortest na verse ng Bible eh. Umiyak si Jesus. Umiyak si Jesus. Sabi ko nga, hindi naman lingid sa kaalaman ni Jesus na mamamatay si Lazarus. After 4 days siya dumating, tapos after 4 days, iiyak siya. Pero alam naman natin yung story na to, ginawa niyang modelo yung kamatayan ni Lazarus for us. So, here is Jesus of Nazareth, attending to the funeral of a friend. Hindi siya nahiya. Di ba? Nakita siya ng mga tao without embarrassment. In fact, yung mga nakakita nga sa kanya, umiiyak si Jesus, sabi ng mga nakakita sa kanya, in verse 36, see how much he loved him. So if you feel like crying, don't hold back. It's natural. It's natural. Pag naalala ko yung father ko, naalala ko yung sister ko, nalulungkot ako, naiiyak din ako, pero buti na lang, nakilala nila ang Panginoon. At sila ngayon ay mas magandang kalagayan. Tama ba? Pag na kay Lord ka, definitely nasa mas maganda kang kalagayan. So if you're feeling like crying, don't hold back. If it was okay for Jesus to cry, it's okay for you to cry. God feels your pain. Sabi mo nga sa katabi mo, ramdam ka ni Lord. Amen? Ramdam ka ni Lord. You know why? Because God the Father knows what it's like to hurt or to be hurt. One day, He lost a family member to His one and only Son, Jesus. Ganon din naman yung Ama nating nasa langit, si Father eh. Nawalan din siya ng kanyang anak. So if it's okay for Jesus to cry, wag mong i-hold, iiyak mo yan. Di ba? Iyak mo yan. Kasi pag hindi mo iniyak yan, iba ang lalabas. Sino dito yung naalala niya nung lumipas na occasion, na undas yung kanyang mga mahal sa buhay? Are you blaming yourself? Huwag kayong mag-guilty. Huwag kayong mag-guilty. Wala naman kayong kasalanan. Kasi talaga ang buong katotohanan, panahon niya na po talaga yon. Again, mga kapatid, this message is for the living. Para sa mga buhay, hindi para sa mga patay. Ang tanong ko sa inyo kanina, am I ready to die? My next question is, where will you go when it's your time to die? When everything is over, saan ka pupunta? Hindi pwedeng bahala na. Church, hindi pwedeng bahala na because eternity is too long to be wrong. Amen? Pag sinabing eternity, wala nang katapusan yun. At mahirap pagkamali. Kaya dito pa lang sa ibabaw ng lupa, habang buhay pa, siguraduhin na natin. May basis naman tayo. Yan ang sabi ng Bible. So, where will you go when it's time for you? Di ba? To die. So, in this passage, Jesus said to Mary and Martha in John chapter 11, verses 25 to 26, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live. And this talks about, church, eternal life with God. Even though He dies, do you believe this? Naniniwala ba kayo na ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus? Kaya sabi niya kay Mary and Martha, do you believe this? Do you believe this? Sabi sa Tagalog, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Siya na sumasampalataya. So nakita natin yung requirement. Kailangan talaga tayong manampalataya
Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Magpakailanman, sinasampalatayanan mo ba ito? So, ibig sabihin ito yung buhay na walang hanggan. Amen? So, dito sa sinabi ni Jesus, I am the resurrection. So, take note the word I am. Ayan. I am. Jesus didn't merely say that there is a resurrection. He claimed that He is the resurrection. Hindi niya lang sinabi na, merong buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabing ganon. Ang sinabi niya, ako ang buhay na walang hanggan. At kung sino ang mananampalataya sa akin, ay meron ding buhay na walang hanggan. So, ang katotohanan na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, and that guarantees us na ganun din po yung mangyayari sa atin. When our life is over here on earth, we are transferred into a place of eternal joy. Ayan. Eternal joy. Dalawang lugar lang daw po. Okay? Eternal joy and eternal torment. Two possible destinations. That's heaven and hell. Yan. So, and there's only one requirement for entrance into resurrection. It's not a matter of trying to be good or even going to church. Kasi hindi porke pumupunta tayo sa church ay ligtas na tayo. Hindi porke mabait ka, automatic na langit ka na. The only requirement is, ang sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan. Church, again, meron ba kayong ibang alam na paraan? Meron ba kayong ibang alam na daan para sa kaligtasan? Sabi ko po sa inyo kanina, hindi na nangangahulugan na ikaw ay pabalik-balik sa church, automatically ligtas ka na. Hindi nangangahulugan na mabait ka, ay automatically langit ka na. Okay. Do you believe this? Sabi ni Jesus Christ. Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman o walang anuman na paraan para makapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ni Jesus. Naintindihan po ba natin? Church, because it is my responsibility. Pabalik-balik po kayo dito, Sunday in, Sunday out. Importante, masecure natin yung salvation natin. Amen? Amen. Kasi nga, sabi natin, mahirap kasi yung bahala na. Because eternity is too long to be wrong. Bago kayo dumating dito sa church, sa VOCC, bago kayo nagkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ, paano yung salvation na alam nyo? Paano? Ako, alam ko noon, nung bata ako, kailangan, mas marami yung ginawa mong mabuti kaysa sa masama. Tama ba? Please, taas mo yung kamay mo kung yun yung alam mo. Diba? Tama, diba? Kailangan mas marami, may magbibilang ng maraming ginawang mabuti at saka mas may magbibilang ng ginawang masama. Ang tanong, gaano karaming mabuti? 1,000? 1,005? Gaano karaming masama? Church, alam nyo, salvation made easy. Binayaran na ni Jesus Christ sa cross yung salvation natin. All you need to do is just to believe and receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Maniwala ka na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo at kailangan mo si Jesus. Amen. Kaya sabi ng John 14:6, I am the way. Ako ang daan. The truth. Ako lang ang katotohanan. At ang buhay. No one comes to the Father except through me.
So my question is, again, meron ba kayong alam na ibang requirement in order to enter heaven? Meron ba? Sabi nung iba, hindi, magbabayad ka lang ng padasal. Tama. Kung ang salvation ay magpapabayad ka ng padasal, unfair ang langit. Kasi ang nasa langit lang, mayayaman, yung may pambayad sa padasal. Paano yung mga pulubi? Amen? Mga mayayaman lang ang nandun. Tama. Paano yung mga mahihirap na walang pambayad sa padasal? Ngayon pa nga lang, problema na natin yung pera. Tapos, magbabayad pa ako ng padasal. Magkano nababayad ngayon? Sino ba dito yung nag-invest na? Church, because we have the reference, may basis naman tayo. Yun ang sabi ng Bible eh. Tama. Isa lang naman ang requirement eh. Kilalanin mo, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas mo. Yun lang yun. There's no other way. Napaka-importante ng soul natin sa Panginoon, kaya siya namatay sa cross eh. Di ba? Hindi niya tayo tinubos ng salapi, di ba? We have been redeemed, we have been bought by a price. Imagine mo kung gaano ka-importante, gaano ako ka-importante sa Panginoon. Ang pinambayad sa akin, dugo ni Kristo. Yun yung pinantubos sa'yo, dugo. Hindi silver, hindi gold. Amen? Kaya nga sabi ng Mark 8:36, for what it profit a man if he gains the whole world? Diba? Ano ngayon, sabi ng Bible, kung makamtan mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan, may pambayad ka sa lahat ng gusto mo. Diba? What will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So, dito pala, nakita mo na dito, ang soul mo is priceless. Amen? Ganon ka, ka-importante sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, napaka-importante mo sa Panginoon. Napaka-importante mo. Napaka-importante ko. Biruin mo, itinumbas ng Diyos yung soul mo sa gains ng whole world. Wow. Kaya siya namatay sa cross para sa soul natin. Para sa iyo, para sa akin. So, there's no other way. Si Jesus lang ang way ng salvation. Wala nang kung sino-sino pa mga padrino. Wala nang kung kanino ka padadaan, kay pastor. Hindi kita kaya iligtas. Amen? Hindi ka kaya iligtas yung katabi mo. Walang iba magliligtas sa atin kundi ang Panginoon. In Book of Acts chapter 4 verse 12 says, salvation is found in no one else. Hindi mo matatagpuan kahit saan ang kaligtasan, for there is no other name under heaven given to mankind but which we must be saved, only in the name of Jesus Christ. Wow! Salvation is found in no one. Grabe, no? Pero noon kasi, akala natin, kailangan ko lang sigurong gumawa ng mabuti, mga 2.5. Diba? Kailangan ako mag-ipon ng pambayad. Kailangan akong gumawa ng mga ganito, gumawa ako ng mga ganito. But salvation is found in no one or in no one else, for there is no other name. Pangalan lang ni Jesus. Kaya sabi ng John 14:6, I am the way. Walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. In chapter 3, 1 Peter, verse 9, pinara-praise ko na lang ito, ayaw ng Diyos na kahit isa sa atin ay mapahamak sa impyerno. Ayaw niya. Sabi niya, ayaw niya kahit isa sa atin mag-perish.
Ayaw niya. Ganun ka-importante, kahalaga sa Panginoon. Kahit isa, ayaw niya. But, of course, meron talaga mapapahamak. Because it's a choice. It's a choice. It's a decision. Kaya, gumawa ng paraan ng Ama. In John chapter 3 verse 16 says, "For God so loved the world." So naniniwala ka na ganun na lamang ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Pwede namang hindi, di ba? Last time, di ba, sabi natin yung comfort zone, komportable na si Jesus sa langit eh. Pero kailangan niyang iwanan yung langit. His comfort zone, kailangan niyang iwanan, bumaba sa lupa, magkatawang tao, maranasan niya yung nararanasan mo. Kaya nga sabi natin church, it's okay. Kasi yung nararamdaman mo, naramdaman ni Jesus yun. He walked where He walked. Diba? Kung saan yung nilakaran natin, nilakaran niya din. Naramdaman niya din yung nararamdaman natin. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world that He gave His only one, His only begotten Son, that whosoever believes shall not perish but have eternal life. Grabe, no? Church, itong John 3:60, may nakita ka bang ibang way? Hindi ba sinabi mo dyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever mabait, that whosoever mabuti, that whosoever nagpatayo ng mga simbahan, ospital, that whosoever, hindi. That whosoever believes. Ngunit, sabi ko nga po, that good works, yung mga ginagawa nating mabuti, that kindness to other people, everything na ginagawa nating mabuti, yan po ay bunga ng kaligtasang tinanggap natin. Amen ba? Yun. Ngunit, church, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, talagang, sabi ni Jesus, no, Father, kailangan na talaga. Kailangan na talagang bumaba para iligtas ang tao. Grabe, biro mo, iniwan ni Jesus ang langit para sa'yo, para sa akin. Now, ang tanong ko, handa ba kayong tanggapin si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Kasi alam niyo po, after nitong message na to, o kayo po dyan nanonood online, after nitong service na to, maghihiwa-hiwalay tayo. You can end watching this service the way you came. Or you can leave it trying to be a good religious person na umaasa na pagdating ng panahon, ipagsasama ka sa kaharian ng Diyos. Or you can live here in full assurance that you will go to heaven when you die. So the choice is up to you. Nasa inyo po ang choice. Again, mga kapatid, life is short and eternity is too long to be wrong. James chapter 4 verse 14 says, tingnan nyo kasi meron mga tao na, ay, saka na. Di ba? Saka na, hindi pa ako sawa. Naku, dami ko na pong narinig na ganon. Hindi pa raw sila sawa, kaya saka na si Lord. Kasi alam nila, pagka si Lord tinanggap nila, maraming demands. Tama ba? Dami kayang demand. Actually, hindi naman nagdi-demand si Lord sa'yo. But it's your conviction, di ba? Yung mga masasamang bisyo, kailangan mo nang isurrender, di ba? Whoever finds his life, loses his life, di ba? Church, sino nagsabi na madali maging Kristiyano? Ang sabi ng Bible, kailangan mo i-carry yung cross mo daily. Tama? You need to carry your cross daily. Hindi po madali maging Kristiyano. Actually, madali maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. James 4:14 says, how do you know what your life will be like tomorrow? Di ba? Pabukas-bukas ka pa. It's a procrastination, sakit ng procrastination. Pabukas mo, saka na natin tanggapin yan si Jesus. Pagsawa na tayo. Sabi ng Bible, your life is like a morning fog, a vapor. It's have eternal life. Pag sinabi na fog o vapor, yung parang subukan mo, yung hingahan mo yung salamin, di ba?
nagkaroon siya ng mist, di ba? Maya-maya, wala na. Ganun lang daw ang buhay. Ganun lang daw ang buhay. So, here, a little while, then it's gone. Wala naman nagplano sa atin na mamatay. But since life is like a vapor that appears for a little while and then passes away, none of us know what will happen to us either. Meron ba nakakalam din? Okay, taas ang kamay na siguradong buhay pa siya bukas. O di naniniwala kayo sa sinasabi ko. And do you agree that tomorrow is just a probability? Alam niyo ba yon? Na sabi nga, di ba, live one day at a time. But you plan for tomorrow. Because tomorrow is just a probability. Wala nakakasiguro bukas. Sabi ng Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Wala naman nakakaalam ng bukas. Mamaya nga lang hapon, wala nakakaalam kung ano mangyayari. Alam nyo ba na dadating si Christine? At susunod si Leon? Wala naman nakakaalam Amen? Wala naman din nakakaalam na kasama mo ngayon. Mamaya wala na. So this passage reminds us not to boast about tomorrow because we don't know what will happen tomorrow. Life is unpredictable. Hindi mo alam kung ano mangyayari tonight, much less next week or next year. The truth is, no one can predict the future because it's all just a probability. Kaya, mga kapatid, church, brothers and sisters, life is too unpredictable and too short to live it without God at the center. Pabalik-balik ka, tandaan mo, pabalik-balik ka dito, linggo-linggo. Pero ang tanong ko, ready ka ba? Well, ngaring ready ka. Ako, sinasabi ko, Lord, ako, anytime ready ako. Pero pwede ba, wag muna. Tama. O, wala kay hipokrituhan. Di ba? Ready ka, pero, di, totoo yun. Sinasabi ko kay Lord yun, pero Lord, wag muna. Kasi, meron pa akong beya na pinag-aaral. Di ba? Tsaka, syempre, gusto ko pa makasama yung mga mahal ko sa buhay. And it's true. Well, my point is, are you ready? Kasi the truth of the matter is that all of us are just one heartbeat away from eternity. 1 Samuel chapter 20 verse 3, yet as surely, grabe, talagang sinabi dito, siguradong sigurado, as the Lord lives and as you live, there is only a step between me and death. Totoo yun. Diba? Isa gano'n lang yung tung. And then, buhay ka ngayon, mamaya, wala na. Ganun lang yon. Our lives is like a vapor. Here 1 minute and gone, the next, don't put off this decision. Decide today to give your life to Jesus. John chapter 11, 25-26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Pwede ko pong tawagin yung ating music ministry. Pwede ko po i-request ang bawat isa to please stand. Kaya yung mga, huwag nating intayin na mag-undas bago natin dalawin yung mga mahal natin. Dalawin nyo hanggat buhay. Amen? Kasi, habang nabubuhay ang tao, may pag-asa. Gaano ba na karami naman ang nadalaw natin sa ospital?
those who are dying. Yung mga dying people, kaya hindi pa sila kinukuha ng Panginoon, marahil hinihintay ka na lang para i-share si Jesus sa kanila. But you cannot give what you don't have. Dapat ikaw muna ang unang-unang magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Before we sing this song, may I request your eyes close for a moment? Ang sabi ni Jesus, He's the only way. There's no other way. Are you ready? Are you ready? Kung tawagin ka ng langit. Ayun naman yung katotohanan, hindi naman talaga natin siya maitatanggin, na hindi naman natin talaga pwedeng pigilin. Pero, sabi ko nga po, itong message na to, hindi ito para sa mga patay because it's over for them. Ito po ay para sa mga buhay. And I would like to take this opportunity to make an invitation. Gusto kitang imbitahin. Gusto kong tanungin kung sigurado ka sa salvation mo. Habang ang mga mata mo ay nakapikit, gusto kitang tanungin, tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Are you certain? Are you sure 100% na kung tawagin ka ng langit, ipagsasama ka ni Jesus sa kanyang kaharian? And there is only one requirement. Believe. Receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Wala namang problema mamatay. Ang problema, ang mamatay nang wala si Jesus sa buhay natin. This life will be over. Hindi ka magtatagal ng 500 years. Not even 100 years. Pero ang importante, araw-araw, si Jesus nasa sentro ng buhay mo. Today, just be honest to yourself. And I would like to make an invitation. Gusto ko na kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas mo at hindi mo alam kung paano ang gagawin mo, huwag ka mag-alala. Nandirito ako, sasamahan kita sa panalangin ng pagtanggap kay Hesukristo. Meron po ba ngayong umaga na gusto niyang tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas? Huwag ka mahiya. Alam mo ba kung anong sabi ng Bible? Sabi ng Bible, pag narinig mo ang patungkol sa kaligtasan, huwag ka nang magdalawang isip pa. Because this is the day of your salvation. Kaya ka nandirito. Kaya mo narinig. Dahil ito na ang buhay ng kaligtasan mo. Huwag mo nang ipagpabukas pa dahil hindi mo alam kung may bukas ka pa. Hindi naman po tayo nagtatakutan dito, but that's the reality. Kaya ngayong umaga, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang yung Diyos tagapagligtas, habang ang iyong mata ay nakapikit, naniniwala ako ang banal na spirito ngayon ay kumikilos. Sige po, kumikilos ang banal na spirito ngayon. Nangungusap siya sa puso mo, sabi niya, papasukin mo ko. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas mo. Tanggapin mo yung relasyon na ino-offer ni Jesus Christ. And that's the only requirement. Meron po ba ngayong umaga na gusto niyang tanggapin si Jesus? Pwede po bang itaas ang kanyang kanang kamay at kayo po ay sasamahan ko sa panalangin? Meron po ba? Pwede ko po bang makita ang inyong kamay na nakataas? Huwag po kayong mahiya. This is the day of your salvation. Meron po ba? Meron po ba? Kung ikaw ay di nagtataas ng kamay ngayon, nangangahulugan na tinanggap mo na si Jesus bilang tagapagligtas mo. And I'm blessed. I'm blessed. Kasi Victory of Christ Church is a saved church. Pag tinanong ako ng Lord, na i-preach mo ba tungkol sa salvation? Lord, hindi nga sila nagtaas ng kamay. Hindi sila nagtaas ng kamay, ibig sabihin, niligtas mo sila. Last call po, meron po ba sa inyo
na gustong tanggapin si Jesus bilang kanyang Diyos tagapagligtas? Pwede ko po ba makita ang inyong kamay na nakataas? So sure tayo. Wala So tinanggap na natin lahat si Jesus Okay, tanungin ko kayo, kung kunin kayo ng Lord ngayon, saan kayo pupunta? Sure? Baka second floor lang Sure kayo Okay. Now that you are certain, now that you are sure, church, mga kapatid, dalawin ninyo yung mahal ninyo sa buhay hanggat buhay pa. I-share nyo na si Jesus. Huwag nyo dalawin, pagpatay na, doon nyo dadala ng magandang bulaklak. Amen? Habang buhay pa, dala mo na ng magandang bulaklak, bilang mo ng donut. Diba? Pag bumili ka ng donut, iniwan mo sa sementeryo, kakainin lang yun nung pantay doon sa sementeryo. Tama? So, it sounds funny, pero again, ako po'y namamanhikan sa inyo. Dalawin nyo sila hanggat buhay pa. I-share ninyo si Jesus. Para pag yung tao na yon namatay, nauna sa'yo, thank you, Lord. Because he or she is in a better place. Amen ba yon? Amen Sandali, bago tayo kumanta, sigurado kayo Kasi pag nag-usap kami ni Lord, pagdating ng panahon, baka itanong ka. Sabi ko, ay Lord, sabi niya, sure siya Thank you, Lord. Overwhelming po yung joy ko as your pastor because you're certain about your salvation. Amen?